Ang oras mga kaibigan sa Bunga Bulungan, we've got 30 minutes after 9 o'clock. Good evening Luzon, good evening Visayas, and good evening Mindanao. Ibinabati ko ng maligayang pakikinig yung kapatid ni Dr. Nina Rodil, ang lalaki na fine mo sa Saudi. He's listening right now, si Ray Rodil ng Cinnabon Riyadh and wife Vivian Alerta Rodil at mga kasama nila sa store. Sabi ni Ninang Ninya Rodil. Hi Nang! Maligayang pakikinig sa'yo. How are you? How are you? How are you? Are you fine? Are you fine? How are you? You care? You okay? Maligayang pakikinig po mga kaibigan sa mga nakaantabay sa atin. Lalo na yung mga nilalang mga kaibigan na walang magawa sa buhay-buhay nila. Lalo na yung mga nilalang na wala lang. Malungkot na naman ngayon. Kaya lalo yung mga nilalang na mali-mali tonight. Si Richard mga kaibigan ang pasimulan ng mga mali-mali ngayon. Balak na kamoy, walang caller. Ay nako. Ay maligayang pakikinig po. Uy, good evening, pakibati naman daw yung mga nakaantabay ngayon mga kaibigan. Kaya Drugman Drug House, sila Ate Nora, Ate Sally, Ma'am Jennifer, Ma'am Girlie at Ma'am Grace. Thank you sa pag-assist sa amin, sa Kairos and the whole staff ng Drugman Drug House sa Palawan. Nandiyan yung mga business partners ko ngayon. Maligayang pakikinig po mga kaibigan. Thank you very much for calling the show. Maligayang bati. May malapit na Aliwan Fiesta mga kaibigan ready na po yung mga bleachers namin sa labas ng MBC. Malapit na pong maganap ang pinaka-engrandeng kapistahan sa buong Pilipinas. Ito po, lahat po ng champion festivals all over the Philippines, they compete to be the grand champion sa Aliwan Fiesta Festival. Teka lang, may point ba yun? Aliwan Fiesta Festival pa? Ano yun? Kalokohan. Aliwan Fiesta. Tapos, yung first night, mga kaibigan, yun yung aming concert na maganda yun Laging taon-taon, nag-iba kami ng inihahandog. Hindi ko alam what's up for this year. Yung second night, yung Festival Queen. Kayo na ng Aliwan, mga kaibigan. Festival Queen. Pageant yan. Daming chicks dyan. Siyempre, di ba pageant na babae malamang. Yung third day, mga kaibigan, yung grand parade namin yung street dancing competition and float parade mag-umpisa sa Quirino Grandstand going along Ross Boulevard tapos kakanan ng Soto Street mga kaibigan. So maligayang pakikinig po sa mga naghahanda na. Alam nyo ba dinadayo ng mga turista yan? Inuuwian ng mga turista sa Pilipinas yan ang Aliwan Fiesta. Actually ako talaga yung pinupuntahan nila. Huwag ka makulit Jeremy kulit mo Totoo nga, ako pinupuntahan ng mga yan. Ang gusto niyo. Maligayang bati mga kaibigan sa mga dalagang pawisin ng kilikili. Diba? Madami yan Yung mga dalagang pawisin ng kilikili. Maligayang bati po sa mga dalagang kinakahiya. Diba? Ay, teka lang. Hindi pala kinakahiya. Sa mga dalagang naniniwalang dapat ang kilikili ay maputi. Uy, teka lang Pag ang kilikili mas maputi pa sa totoong balat mo, hindi yan totoo, fake yan. Diba? Ang totoong kilikili mga kaibigan, kahit paano merong yan. Merong dimension ng pagiging dark, Pag sobrang puti na, pinagawa na yan. Pinabasa ko mga kaibigan kailan lang, kaya lang naman daw nag-ahit ang mga babae. Kasi di ba dati ng mga early part ng history natin hindi naman talaga nag-shave ng buhok sa kilikili mga babae. Dahil sa mga hygienic products. Nagbenta siyempre kung nga naman, di ba? Hanggang sa nakakahiya na. Di ba? Try mong jowa mo, di ba? May buhok sa kilikili, pwedeng tarentasin. Hindi ko lang maghiwalay kayo niyan. Malamang. Di ba? Teka lang, bakit ba kilikili pinag-uusapan dito? Ano ba kayo ang kulit nyo?
May nag-PM sa Instagram sa akin. Papa Jack, babati ng Mark Rafal. Pat na rin lahat ng taga-Antipolo. Sabi ni Marie? Maligayang pakikinig po. Si Miss Cristel, ano to? Charm. Papa Jack, pa-fan sign naman. Bahala ka dyan. Sabi niya from Riyadh. Wala, may bayad ang fan sign sa akin. Huwag kang makulit. Hello sa mga nasa Riyadh ngayon. Papa Jack, hingi po sana ako ng advice sa iyo. Ano po gagawin ko? Ano dapat kong gawin? Sabi niya. May mahal ako at alam niya na mahal ko siya. O di ka plastikan kayo. Para sa akin, BF ko siya pero sa kanya di ko alam at lagi niya naman sinasabi sa akin na pag uwi ko doon ng Pilipinas andyan pa din siya para sa akin pero ni text or message siya sa FB wala. Malamang pinapaasa ka lang bungol. Kaya ang daming umiiyak kasi may nagpapakatanga para kang tanga dyan wala ka. Si Maritoni sabi niya, Papa Jack bakit? Nano kita? Tawag ka ng tawag. Dididi ka. Nakakatuwa to Richard Mark bro, sabi dito nagpanadal sa akin marry someone who knows how to cook, diba? Looks go away but hunger doesn't. Hindi ko na-gets. Sabagay no, ang hunger ay constant yan sa buong tama. Yung pala yung kahulugan nun kanina may nabasa rin ako, diba? Marry someone who makes you feel like the food is being served in the restaurant. Na-excite ka lagi. Sabi ko, yung ba talaga kahulugan nun? O gusto mo siyang kainin? Pwede rin naman, no? Ngat-ngatin mo lang. Bulat diyo mo, inakakat mo yung mukha niya, no? Nag-caller na? Buti naman kumuha ka na, no? Wala kang balak kumuha kanina, Si Nicole ng Laguna nasa kabilang line. Hello, Nicole. Hello po. Hi! Hello po. Kamusta ka? Okay lang po. Ilang taon ka na? 22 po. 22 yung mga edad na ayaw ko. 22 ako, laki ng tiyan ko, no? Grabe naman. Totoo nga, mga kaibigan, kailan lang ako nag-effort na magpapayat, kahit pa paano. Totoo nga! Grabe. O, di wag ka maniwala. Baka ka ang bata, Papa Jack O, kita mo, di ba? Ang tsura mo. Uy, Diba? ano yun? Nakita ko kayo, lagi kong linalike yung page nyo. Talaga, ikaw yung na-unlike ko lagi dun Ate, yung telepono katabi mo, ilayo mo yan. Sige po. Rafi, hindi daw pwede. Aray ko, masakit sa tenga. Ay, sorry po. Hello po. Aray ko. Ay, sorry po. Ayan po, okay na po. Ayan hindi mo naririnig. Raf! Wait lang po. Raf! Patay mo daw. Laprop naman Hello? Ate, yung telepono rin, ang dami problema sa'yo. Ay, sorry po. Okay, tawag ka ulit. Di ba meron namang sapat na pagkakataon na binigay. Sa buhay ng tao, pag binigyan ka ng pagkakataon, ay umayos ka na. Uli-uli. Huwag mong hayaan na kulitin ka ni Rap-Rap. Si Rap-Rap kasi ang kulit Sinabihan na Ay, nako. Babati naman si Alan Villaos, nakikinig yan from Taif, Saudi Arabia. Maligayang pakikinig po. Papa Jack, ano to? Okay lang po ba? Pahingi din number ni Richard. Talaga? Maligayang bati po sa inyo lahat. Minabati ko pa si Brian tsaka si Lady, nandito sila. Nakikiyar ko na naman kayo. Babati lang So ulit? Yan natin kung kung hindi, wala na, babay na. Hello? Hello, Papa Jack. Ate, isa pang ayoko na Sorry po. Oo, kahit teleponong katabi, ganun Apo, sorry po. Kasi ate, nakakaya naman sa akin. Alam niyo ba kung bakit ako naiinis? Kasi off-air pa lang. Off-air pa lang mga kaibigan, may bilin na kami. Pag galing sa area, ang tigas pa rin ng mukha. Asan ba yung tubo ko?
Po. Wala? O sige, you have another chance. Nicole, Po. ilang taong ka na? Kunya, hindi pa kita nakausap dati. 22 po. Talaga? 22 ka na? Oh my God! I'm so surprised! Grabe. Taga saan ka? Taga Laguna po. Laguna? Oh my God! I'm so surprised! You're from Laguna! I like that place! We're in Laguna. Sa Taros. Oh my God! Oh my God! I like the place too! Parang na-excite ako kunyari. Anong ginagawa sa buhay? Nag-aaral po. Study hard! Study hard! Ba't kayo hard, no? Sorry, study well. Ba't kailangan hard? O paano pag yung lesson, di magana mahirap? Hard pa din, study? Medyo. Yeah. Anong course? HRM. Oh my God! Pero po, dito po ako ngayon nag-aaral sa ABE. Sa Santa Mesa po. Okay, fine! Hello, grabe. Gusto mo na kausap, teka ka. Sige. Nicole, Po. jowa ka na? Yun nga problema. Naniniwala ka ba sa forever? Hindi na siguro, Papa Jack. Okay, di mo na pag-usapan. Salamat sa pagtawag. Oh, hindi ah. Kwento ka na. May kaklan po ako. Doon ko siya nakilala sa Yan na clan. yan yung sinasabi ko, klan-klan eh. Kalandian nyo eh. Oy, grabe. Oo. Tapos, ayun, una nakilala ko siya doon. Tapos, ayun nga po, hindi ko alam na magiging kami nun sa clan. Tapos, habang tumatagal, parang lumalabo na rin po. Nagkita na ba kayo? Apo, Gano'ng katagal na kayo? 3 3 days? years. Nagkakalan pa rin kayo? Hindi na po. Kung baga na naging kayo, tinigil nyo na. Apo, So ginamit nyo lang yung clan para magkahanapan ng jowa. hindi naman po. Okay lang naman kung naging successful naman. Ang talaga. Lumalabo na. Apo. Paano mo nasabi? Kasi po nalaman ko na blinak niya sa FB at iba na yung gamit niyang phone number. Bakit nagkikita ba kayo niyan? Apo, Tuwing kailan? tuwing weekend, Bakit kanya biglang blinak? Ano meron? may iba na po. Hindi na kayo. Hindi lang malabo. Iniiwan ka na bungol. Malabo ba ang tawag dyan? Meron ng iba eh. Pero bago niya ikaw i-block, at saka magpalit ng kung ano naman dyan, meron ba kayong hindi pagkakaunawaan? Ganun? Meron po. Sinong may kasalanan? Parehas po. Pero po Valentine's po nun. Ano bang nangyari? Ano naging problema? Yung di po pagkakaunawaan po namin. Tas po ng pride niya. Ano nga yung dahilan ng pag-aaway niyo? About po sa mga babae. Sa kanya, sa mga maalig po. Bakit? Anong meron? Yun nga po, sabi niya, wala daw, tropa-tropa. Pero nalaman ko, pustahan pala na nagiging sila. Hello. Tapos ayun po, di ko inaasahan na ganun mangyayari. Tapos ayun, nabigla ako kasi, ang message niya kasi sa akin nung huli ng February, masama daw pakiramdam niya. Tapos bigla nawalan siya ng paramdam nung February 14. Iyak ka na ba? Medyo. Ayan na yung background ha. Grabe pa po, Joe. Ituloy mo yan, sa yung background ko. Tuloy. Tapos ayun. Nung una nagtatanong ako sa mga tao kung totoo o hindi. Ano tinatanong sa mga tao? Kasi Ate, ano ba yung telepono ng katabi mo? Naiinis na ako eh. kung totoo po ba or hindi yung mga May cellphone kang hawak dyan? wala po. Ano yung ano yun? Wala po yung lang po yun. Tapos ayun po. Una, hindi ako naniniwala. Tapos pangalawa nun sabi nila, kung ayaw mo maniwala, gumamit ka ng ibang account para makita mo kung may babae ba siya o wala. Tapos ayun, nakigamit ako ng ibang account. Meron nga po.
Paano na yan? Nga. Na hindi na kayo. Po, Hindi na kayo. hindi na. Ano problema ngayon? Ayun nga, tinatanong ko kung bakit ganun nangyari. Biglaan. At Bigla. ang masakit pa po, yung magulang ng girl, nakikialam. Pero ate, wala kang dapat ano pa dito eh. Tapos na kayo eh. Yun nga po. Oh. Pero po, nag-usap po kami kung bakit ganun. Tapos ang rason niya lang, wala lang daw. Na-fall daw siya sa, yun nga. Na-fall siya sa... Sa babae. Wala ka nang magagawa ate. Yun nga po eh. Kahit na anong gawin mo, wala ka nang ano dyan, wala ka nang... Kasi hiwalay na kayo eh. Yun nga po, Papa Jack. Wala na akong pwede payo sa'yo na mag-iiba ng ano, ng sitwasyon mo ngayon. Kasi po, Papa Jack, sobrang saya namin. Kahit ano pang sabihin mo ate, ano na yan, kumbaga, wala ka nang magagawa dahil namili na siya ng iba. Oo nga po eh. Yun nga lang po. Kaya ang ginawa ko na lang po, nanahimik, nayaan ko na lang kasi alam ko nasa uli ang pagsisisi. Umaasa ka na magsisisi siya. Hindi naman po sa ganun. Sa feeling mo, gano'n. Hindi naman po sa ganun. Ano? Papa Jack. Ate, ano ba yung cellphone na hawak mo? Naiinis na ako. Po, okay na po. Hindi mo naririnig? Naririnig po. Oo, sana ayusin mo, di ba? Sorry po. Gusto mo ngat-ngatin kita? Ay, grabe, Papa Jack, huwag naman po. Kaya nga nagtanong kung gusto mo. Sabi mo, ayaw ko, gano'n. Sorry po. Oh, sige. Tuloy. Tapos ayun po. Hanggang ngayon, nung after 1 year, ngayon nga po, bigla siyang agad nagparamdam. 1 year, nagparamdam ulit. Opo. Walang iya ka. Dapat dyan mo inumpisahan. Hindi siya po yung nagparamdam, Papa Jack. O, dapat doon mo inumpisahan yung kwento sa 1 year, nagparamdam siya. May 1. Sige. Tapos ayun. Ako po ngayon napalabas ng masama. Ay, bakit pa kailangan maapektuhan ka? Hiwalay naman na kayo. Hindi po. Ang akin lang, napalabas po na ako po. Wala ka naman huwag na problemahan yun. Hiwalay na kayo. Ano pa man ang sabihin niya sa ibang tao? Tapos na lahat sa inyong dalawa. Period na yan. Diba? Opo. Oo, period na. Yun po. Ha? Yun nga po yung mahirap. Tapos, hindi okay naman po, Papa Jack. Ang akin lang. Ang hirap eh. Ang hirap po tanggapin. Kasi, wala. Biglaan lang talaga. Nabigla ako. Kala Pati ko, 1 year na nakakalipas. Baka gusto mag-move on. yun nga po eh. Baka gusto mo atin na ano ka ba? Diba, nawala na nga sa uso yung mga style ng buhok na hindi ka ba naka-move on? Ano ka? Wala nang dapat pag-usapan pa dito. Hiwalay na kayo, di ba? Unless, abitado ka sa kanya. Opo. Ang daw? Opo, Papa Jack. Sige na, magmensahe ka na lang sa kanya. Babanggitin pa ba yung name o hindi na? Wag na, yung barangay na lang nila. No, grabe ka, Papa Jack. O di yung sitio. Yung barangay. O, pangalan, first name. Si. Ha? Cha. Ano? Cha. Ja. Opo. O, dali. Ja. Okay. Sa, salamat sa lahat. Yan. Ayun. Sana maging masaya ka. Yun lang, salamat talaga sa lahat. Ang miss ko lahat. Ano ang wish mo para sa kanya? Magbago na siya. Magbago. Bakit ganyan yung laging wish, no? Sana sumaya kayo, magbago ka na. Diba? Alam mo ba ako ang gusto wish para sa akin? Sana magka-abs ka. Ay, grabe, Papa Jack, hindi na kayo na magbago. Sana tama sa ilong mo. Yung mga wish. Pero magandang wish yun, diba? Anong mensahe mo sa ex mo? Kung nakikinig ka ba ngayon, sana talaga lumaki yung chest mo. Papa Jack, natango sa madalawa ilong ko. Magkaroon ka ng bicep na malaki. Tapos magka-six pack ka na yung abs. Yung mga ganong wish. Grabe, Papa Jack. Parang kanta ka na, di ba? Ano ka ba? Ano tawag nito? Nicole, Opo. tapos na ang lahat sa inyo. Isang taon na nakakalipas. Tulungan mo naman sarili mo, iha. Opo. Diba?
Apo. Wala mo naman sarili. Wag move on, move on. Kung may time. May time ka ba? Apo. May time ka ba? Na. Mag-move on? Oo naman. Ay, move on na. Apo. Sige, salamat sa pagtawag ha. Salamat po. Bye-bye. Bye-bye po. Wala lang, pinalungkot lang sa kanta. Alungkot lang kantang yun, no? Alungkot-lungkot ng kantang yun. Tell me how am I supposed to live without you? Pero pag ikaw yung aalis, tapos tanungin ka ng ganyan, problema ko pa ba yan? Ako yung aalis, pagod yung biyahe ko, tapos magtatanong ka pa sa akin. Wala ka. Teka lang, magpalitan ng background. Ay, nako. Yan na. Maligayang pakikinig ko mga kaibigan sa mga nilalang na walang ibang ginawa kundi busitin yung mga nanay nila. May mga ganyan anak eh, yung trip lang yung nanay, no, yung aasarin lang, diba? May mga kilala ba kayong anak na ano yun? Yung pag tinatawag yung nanay, akala nyo ba mga kaibigan madali ang trabaho ng nanay, yung ma, diba no? Bakit ba? Ay, nakalimutan ko, ma. Namalit ako ganyan ako, kaya pala malang sa pangalan ng nanay ko sa akin. Ay, may color ulit? Ano ba yan? Maglalabasan ako eh. Gamit ng Pride Barretta with Stay Away Formula. Pride Barretta with Stay Away Formula, mga kaibigan. Maputi ang labada at matagal matunaw ang bareta. Ang Pride Barretta ay sabon namin sa bahay. Maputi ang labada, mga kaibigan. Matagal matunaw ang bareta. Tigit sa lahat ang labada. Ang bango-bango pa. You're so bango. Gawa at handog ng ACS Manufacturing Corporation, mga kaibigan. Meron tayong panibagong caller sa Jelly ng Manila. 21. Hello, Jelly. Hello po. Good evening. Oh, Jelly, I remember when I was in 21 years of age. You know what I do every day? Ano po? I pray. Hi, Jelly. Hello po. 21, taga saan? Manila po. Saan sa Manila? Balik-balik. Ay, punta-punta, balik-balik. Uy, gusto ba hanapin kita sa utak ko ngayon? Sige po. Kalabas. Hindi po. Kalabasita. Hindi. Dituason. Malapit. Malapit na. Batanes. Hindi po. Catanduanes. Hindi. Sorsogon. Hindi po. Masbate. Malapit na. Malapit na. Bohol. Hindi po. Negros. Hindi. Wala naman ganun stringent. Wala. Alam ko lang pangalan ng mga probinsya yan eh. Masbate. Anong NN? Naga. Alam ko po wala. Wala ba? Wala. Neto City. sorry, mali. Ano ka? N ba N? Opo eh. N? N? Probinsya, N. Novali, hindi probinsya. Ha? Basta malapit po siya sa Saan? sa Jollibee. Malapit sa Jollibee po. Ay, wait lang, yung Jollibee na may katapat na tandananan supermarket. Opo. Konting lakad pa sa kaliwa, merong Lapid Chicharon. Opo, meron. Pagkatapos ng Riles, may police station bago yung Lapid Chicharon. Opo. Pag kumanan ka, may basketball sa gitna ng daan. Pak! Tama? Opo. Sa dulo, may pag kumaliwa ka,
Aba, ginagawa ang daan. Hindi ko alam, pag eleksyon bungkal ang kalsada. Tama, mali. Tama po. Doon ka ba nakatira? Diba? Altura. Opo. Altura. Pag dumating sa altura, sa kanan may covered court. Opo. Tama? Opo. Pagtawid mo ng covered court sa likod, release ang tren. Opo. Tapos, andyan yung bahay nila Nanay Fidel. Hindi ko alam. Siguro ako dyan dati sa may paltok. Oo nga. Ano yung paltok? Hindi po. Nasa altura ka lang. Opo. Malapit sa kapilya ng iglesia. Opo, malapit. Malapit doon. Opo. Paglagpas ng vulcanizing shop. Opo. Nagsara na? Ay, hindi ko po alam. Hindi ko po sure eh. Talaga? Yung Tapsilogan? Opo, malapit doon. Talaga? Sa dulo ka, kaliwa ka, kakanan ka pa. Kaya na, LRT na. Tama? Opo. Basta altura. Altura lang po. Hayaan mo na, ang gulo ko na eh. Anong ginagawa sa buhay ni Jelly? Wala, nag-stop po. Huwag mo sabihin yan. Sabi ko naman sa inyo, pag halimbawa, nag-stop ka sa pag-aaral, ang sagot mo, anong ginagawa? Taga-IS po ako. Ano yung IS? I stop, ganon. Jelly, anong dating course mo? BM po, Business Management. Business Management? Opo. Oh. Anong ilang taon ka na nung tumigil ka? Ano? Ang ilang taon ka na sa pag-aaral ng kolehiyo na? Third year po. Third year. Oh, kunti na lang. Sana maituloy mo iha, no? Sana nga. Ba't ka tumigil? Ano din po, financial. Tapos ngayon po, nagkasakit ako sa... Anong sakit mo? Basta sa throat po, ganun. Sa throat? Opo. Okay. Okay ka na ngayon. Opo, okay. Magaling ka na. Under negotiations, joke po. Under negotiation? Ano to? May binibenta ka. Under observation. Opo. Ayun. Ang ingay. May dogs kayo? Meron po. Talaga? Anong grade na ng dogs? Shih Tzu? Shih Tzu, ganyan kalakas tumahol? Hindi. Ayoko na mag-Shih Tzu, ganyan. Tatlo po kasi sila, tatlo. Tapos, meron po ata malaki. Ha? Hindi ko po alam po anong breed eh. Baka breed cross. Sige na, magkwento ka na. Yan po. Para, may crush po kasi ako. Aga, crush. Talaga? Opo. Tapos, parang ang tagal-tagal na po. Siguro, halos 3 years na. Tapos yung crush ko siya, syempre parang halos pinapakita ang sweet niya po. Yung parang, hindi naman po sa sweet, parang lagi po siya nandyan. Ang sweet, parang Arnibal, gano'n. Yung, syempre, tapos lagi po niya ako inaasar. Ewan, parang sa akin po, mas sweet yung mga gano'n. Tapos parang ngayon po, parang hindi ko na alam po ano yung gagawin ko kasi yun po, siguro magka-chat kami, magka-text, pero halos lahat, siguro ngayon po tumigil na. Tapos parang, ano ba, siguro tumigil talaga. tumigil na po. Tapos parang inisip ko po na siguro nga nag-expect ako, ganun. Baka hindi ka na siguro baka nag-expect ka talaga. Naging kayo ba? Hindi po. Gumising ka na. Hindi naman naging kayo. Ano gagawin natin? Wala po. Ang tawag yan ay? Ano po? Nga. Wala. Ano gagawin natin? Opo. Pero, yun po. Pero thankful pa din po. Kasi parang, yung chance po, parang, siyempre crush ko siya. Tapos, nire-replyan pa din niya ako. Ganun po. Yun po. Parang, lagi po siya nandyan. Nandyan lagi. Opo. Mga tipong pagkakain kayo, nandyan siya, no? Yung mga ganyan, darating bigla, no? Opo. Tapos yung parang, anong ginagawa mo? Ay, wala ako. Nandito lang po talaga ako always. kaya, tapos yung parang hinatid niya po ako sa klase, kunyari, ganun. Parang yung mga simple gestures po, parang lagi naging special. Tapos ngayon po, hindi ko na alam yung gagawin ko kung paano. Kung saan po ako magsisimula. Baka move on, ganon. Opo. Hindi naman naging kayo, move on. Hindi ko po alam. Ate, hindi naman naging kayo eh. Tama ka nga, nag-expect ka lang talaga. Opo. Pero masisisi niyo po ba ako? Ba't yun po, parang sinasabi po ng family members na
parang sumasobra na ako, gano'n. Pero hindi ko po talaga alam kung ano yung naging mali. Hindi kasi maganda na patay ka sa kanya kung alam mong wala naman siyang kaya i-offer sa'yo. Kaya nga po. Ano ba tanong mo sa akin? Yun po, kung time na ba? Time na? Opo. Time ng ano? Na, tigilan ko na po, gano'n. Kasi syempre hindi na siya naglalapay. Parang, hindi ko po kasi talaga alam. Time na tigilan na? Eh bakit? Hindi naman naging kayo. Ano? Wala naman kayo na-umpisan, titigilan mo. Kaya nga po, hindi ko alam. Wala na, alam mo, ganito ano? Jelly, wala na masama. So, kung crush ka. Kung crush mo siya. Di ba? Opo. Walang masama kung crush mo siya. Hindi naman masama yan eh. Kaya huwag kang mag-expect eh. Baka naman nice lang talaga yung tao. Baka po. Di ba? Baka. Pero sabi po niya sa akin na hihintayin niya daw po ako ganun pag bumalik. Hihintayin niya daw po ako pag bumalik ako ganun. Bakit umalis ka ba? Hindi ba nga po nag-stop? Same school. Pag bumalik ka sa pag-aaral. Opo. Baka kasi ate gusto kanyang friend. Baka po. Ako lang talaga. Ano mensahe mo? Ano pangalan niya? First name lang. Ano po? Anong first name niya? Richard. Likop? Po? Ay, hindi. Si Richard pala yun. Sorry. Opo. Ano first name niya? Ay, Richard pala. Ano mensahe mo sa kanya? Siguro, maraming salamat sa lahat. Kasi lagi ka nandyan. Siguro ngayon, masasabi mo na, siguro naging part din ako ng life mo kahit papaano. Parang, lagi ka nandyan. Yun nga, napasaya mo ako kahit papaano. Parang, super thankful. Thankful na, parang, hindi ko alam kung paano. Pero maraming salamat. Yun lang. Ewan, siguro sasabihin na lang na parang na-obsess na ako, pero masisisi mo ba ako parang lagi ka nandyan sa akin. Yun lang po. Sige lang, okay lang. Tapos Kahit parang, 2 days pa yan, okay lang. ayun po, parang yun nga, thankful. Kasi kahit sobrang busy sa studies, parang lagi na dyan kapatid, parang iniwan na ako, no? Hindi naman siguro, parang nawala yung mga friends ko. Pero, nandiyan ka, nag-reply ko pa rin. Bakit nawala yung mga friends mo? Na-misplace mo sila? Hindi mo, yung parang syempre, nag-stop na tapos sobrang busy, parang nakawalan po ng communication. Pero, baka ako lang po talaga. Hindi ako nag-reach out siguro. Hindi ka na nagpaparamdam? Bakit naman? Hindi naman po siguro sa paramdam, parang Magparamdam ka kahit malamig na hangin lang. hindi ko naman po alam kung paano. Di ba kahit amoy kandila lang, di ba? Tapos managhoy ka, gano'n. Opo. Kaya yung lola ko pa nagpaparamdam eh. Sabi niya, dito ako sa loob ng kiyawa. Nagparamdam ka. Siguro ako lang po talaga yung, Ewan ko din. Ano pa? Sige, dali. Di ako kausap ko, sumasaya ako. Sumasaya yung puso ko, te. yun po, siguro, yun nga kahit sobrang busy mo, parang hindi mo ako nakalimutang replyan. Siguro syempre nagbago lahat. Ang tagal, halos siguro 1 year na. Pero thankful talaga, super thankful. Yun, parang akala ko iniwan ako ng mga friends ko, pero ikaw, hindi ko naman nasasabi yung lahat, pero maraming salamat. Yun lang po. Ano wish mo para sa kanya? Magka-abs. Magka-abs po. Yan, tama yung mga ganyan wish ha. Mula ngayon, ganyan ang pagmamagiwalay kayo mag-jowa, ganyan pa mga wish mo dapat sa kanya. Sana kahit anong mangyari, talaga mo sarili mo, sana talaga magka-abs ka na, gano'n. Maganda pa wish yan, di ba? Pag maghiwalay kayo mag-jowa, yung magagandang bagay ang wish ninyo. Saan talaga, saan kahit na mangyari, lumaki yung chest mo. Diba?
Opo. Pag babae naman yung hiwa na magganyan, ano, kapag hindi tayo matuloy yung breast enlargement, implant na yan, test yan. Ano ba yan? Ano ba yun? Tama naman yan, no? Bakit pa rin? Ano pala yung sabi ko? Maganda mga wish yan, di ba? Yun the best po para sa kanila. Ano ba magandang wish para sa kanya? Physically? Yung, siguro yung good health po. Yan. Sobrang busy. Sana talaga, sana gumaling yung an mo. Yung mga ganong wish. Gusto ko yung mga ganong wish. Mag-iwalay kayo. Oh my God. Tumasaya yung puso ko. Tumasaya yung yeso. Tumasaya yung puso ko. Magandang mga wish. Sana talaga. Sana bago ka magkaroon ng bagong jowa. Wala ka ng alip ko nga. Ang ganda ng wish. Di ba, ang dating parang siya siniraan, pero wini-wish mo siya ng good health. Opo. Parang sinabi sa lahat na may alipong siya, pero wini-wish mo siya na gumaling siya. Doon ka gumaganti, Diyos. O kayang ganyan. Sige. Ano pa? Ikaw, sige na. Ano pangalan niya? Richard pala. Richard. Likop yan, hindi likop na. Okay, tuloy. Ayun, yun nga po. Sa mga friends mo na hindi mo na nakakausap ngayon, ano gusto mo sabihin? Hello, congrats. Kasi, yun nga, pag-graduate na kayo. Kasi, nandito lang ako lagi. Hindi ko man sinabi na nag-stop ako, pero hindi ko talaga masasabi yan eh. Para sa akin, mahirap din kasi graduating mo. Ganun pa. Pero, thankful kasi yung mga ilang years ko sa college, parang lagi ko nandyan. Nakaalala eh. Parang lagi niyo ako minamotivate na try harder ka mo. Marami pong salamat. Jelly! Po. Ako, nagigets ko yung yung sama ng loob mo. Opo. Yung yung kumbaga yung nilulungkot mo dyan. Pero pwede mo naman gawin ng paraan yun para makapagtuloy ka, ano ka ba? Diba? Opo. Opo. Diba? Tuloy mo yan, ha? Huwag mong hayaan na masayang yung ilang taong na umpisahan mo, okay? Opo. Okay? Opo. Tuloy mo yan, ha? Opo. Okay, naintindihan mo yon. Opo. Tapos, mag-Star City ka na lang. Opo. Gusto mo ba? Opo. Ipon ka ng pambili. Ano lang naman yun? Babadyak naman eh. Bakit? Yung Star City. Sagot ko na naman. Ano ba kayo? Mabangking ko ba kayo? Sabi, kung gusto niya mag-Star City, ako lagi na provide. Opo, syempre. Yung boss ko sabihin na naman sa akin, John? Yes, sir. You have been giving away tickets to Star City left and right. Yes, sir. Okay, bakit? Sa'yo ba yan? Kung mag-boardroom na naman kami ni Richard. Matadamay na naman siya. Ano ba yan? Sige, bigyan ka 2 ticket, ha? Opo, thank you. Diyan ka lang sa kabilang line, ha? Opo. Huwag mong baba yung telepono, ate. Kasi pag binaba mo yung telepono, baka pulutin pa namin yan. Sige po. Sige, diyan ka lang, ha? Opo. Mga kaibigan, si Jelly po ay kinuha na po ng kabilang linya. Magparamdam ka naman. Ay, naku, ano may pinost ko ngayon? Ang pinost ko ay, kahit gaano pa natin kamahal ang isang tao, kailangan magpaalam. Siyempre, di ba? Pag mag-CR ka lang, sa mo yan. Wow, niya yung church mo. Wala mo siya. Ay, nako, wag mong isipin yan, my friend. Lahat ng bagay ay the end. The beat is the ring that keep falling on my head. Iba na yung kanta. Ano mo yung kanta magkaka-rhyme? Si Ate Gaya magaling dyan. Ano ba yung ano? Why do birds suddenly appear every time you are near?
just like me, they long to be close to you. Pearly shell from the ocean, shining in the sun. Uy, sumayaw ba kayo? Mark, sumayaw ka ba nung elementary ng pearly shells? Hindi. Yung teacher ko nung grade 2, pinasayaw kami, naka-grass skirt ako nung. Muntik na mapulmon niya talaga. Sabi ko, diba, ang grass skirt para sa mga babae, bakit kayo makalaki ng grass skirt kami? Diba? Naka-grass skirt, magkapakialam, naka-grass skirt, ako kapakialam. Magaling ka ba, teacher, bakit? Hindi siya karangkulit. Grass skirt nga ako nun eh. Ba dyan, magilit naman. Gilit ko lang po si Rose, Romel, CJ and Ma'am Greedy in Cebu. Sabi ni Vilma Taray. Si Bubsy! Mama, sabihan mo ako mga days or a week ahead of time ha. Sabi niya, si Bubsy, yung mga kaibigan, ang kulit ito ng concert namin, buti na lang talaga yung boom! Sanabihan niya ako ng sa stage ng Araneta Coliseum. Alam mo, ikaw, mahirap mo maging kaibigan eh. Ay, tsura ka, tatanga-tanga ka naman. Natawa ako naman ito. Wala akong nagawa. Iba ka, mama. Grabe daw ang traffic ngayon, sa NLEX, mabati kay Luan, Jenny, Unyo, at syempre, ano daw? Ano yan? Unyo, at syempre, ang pinakamagandang ako, sabi ni Bubsy. Talaga? Ingat ka. Alam niyo ba ito si Bubsy? Meron pang ginawang hindi maganda eh. Alam niyo yung nangyari, ganito yan. Galing kami ng rehearsal namin ng production number bago yung concert namin sa Araneta. Tapos pumunta kami sa isang restaurant para mag-script reading. Nay, ang lawala mo! Ang ginawa niya, nilak niya yung kotse niya. Pero ang magandang part, nung nilak niya yung kotse niya, iniiwan niya sa loob. Sabi ko, problema siya. Sabi niya, oh my God! Sabi niya, pawis siya, naghanap siya na magbubukas ng kotse. Sa gitna ng kamuning, may naghahanap ng, may kilala mo ang karnaper, oh! Pabuksan ko lang kotse ko, habang yung buong staff, yung buong team, kumakain ng halo-halo at masaya siya nandun sa arawan. Naghahanap ng Laxmi. Ang magandang part, habang wala siya, pinag-uusapan namin siya. Tapos, pagdating niya, naman concern kami. Uy, talaga okay ka na, ha? Oh my God, napagod ka, mama. Kumain ka na ng chicken. O joke lang, hindi ka na pinag-usapan. Actually, naaawa ko sa'yo. Kit-kit mo. Ilalak mo lang yung kotse mo sa loob pa isumas. Siyempre hindi ako pa yung tumawa kasi mabubuya sa akin. Asampalin niya ako. Pagod na nga siya. Baka masampal ako. Pagod na siya talaga. Stress ng hapon. Naglalakad sa kamuning. Nagharap sa kamuning. Nagharap na mag-in-strong ka ng uso. Benduan ng kotse. Ang kit-kit ni Bubsy. Ikaw na yung bago kong idol. Pa-autograph niya ako. Sakit ng abs ko. Oh my God. My abs is hurting. Pag-ilo sa mga dalagang baskil, ha? Tsaka yung mga binatang walang ito yung mga binatang walang pakundang kumambyo. Wala nang ganyan lalaki, di ba? Yung sa harap ng babae ang kambyo. Kaamoyin pa si tanga. Di ba? Di ba? Sabaw nga, di ba? Maging yung mga hindi kayo maganda tignan. Tigilan nyo ka parang yung tanga dyan. Ay, nako. Ay, nako.
Ano ba ang lesson for the day? Di ba? Ang lesson for the day ay huwag magsusod ng fitted kung baskil ka. Isang kilikili. Di ba? Huwag kang mag-fitted pag baskil ka. Di ba? Huwag kang mag-fitted pag ikaw ay baktong. Huwag ka magsusod ng manipis. Ituin mo yung ano mo. Ang kulit. Ang ganda-ganda na show na to, no? Saya-saya. Ano talaga yung ano. Ay, nako. This coming Saturday and Sunday, ako pa sa Paddy's Point. Ewan ko lang kung makapag-perform ako, ha? Sabi ni Boobsy, ang lesson for today ay huwag mag-lock ng kotse kung ang susi ay nasa loob. Taman-tawa ako. Nandun na kami lahat, nag-park kami magkakasabay. Tapos, inabot ko yung script niya. Mama, blind reading natin ang script mo. Sabi niya, ilagay mo yan sa loob. Bakit? Maghanap ako ng bubukas ng kotse. Wala ka bang susi? Meron na sa loob. Pero alam mo, hindi ka nag-iisa, mamabubsiya. Kasi alam mo, may kaibigan ako. Totoo to, ha? Totoo to, mga kaibigan. Totoo ko yun, totoo. Ang pangalan ng kaibigan ko ito, ang pangalan ay Dale James Ferrer. Para magmaliwanag, ha? Hindi niya alam, kwento ko siya. Nung kasal niya, etong kasal niya, mga kaibigan, nung kasal niya, umattend ako nun eh. Siyempre, pag maliit na is the community church. Tapos, after ng misa, ang huling aalis, yung groom. Siya yung huling umalis eh. Kumbaga, wala na lahat sa simbahan. Umalis na, nagpunta ng reception. Ang natira na lang yung best man, tsaka yung groom. Sila ay susunod na lang sa reception kasi parang ano yata, may inayos silang papers sa simbahan. Tapos, Bubsy, ano, hindi pa ikaw pinakamalala. Ito, malala to. Ha? O, hindi, yung bridal car. Hindi bridal car. Kotse niya mismo. Ang magandang part, nung susunod na yung group sa reception kasama ng best man, ini-start yung kotse na iwan yung susi sa loob. O, paggabi na, mag-alas 6 ng hapon, madilim na yung simbahan. Wala nang ilaw, sila na yung huling event. Ito malapit na part. Yung kotse, mga kaibigan, di ba nagpunta reception, doon na yung bride, kumakain na lahat. yung groom, simbahan, strong ka ng pintuan ng kotse. Sinukuan niya, hindi niya nabuksan. Ang ending, mga kaibigan, kasal niya to, ha? Naka-tricycle na pa. Sumunod sa may reception, sabi niya, wala niya, iniwan ako na lahat. Naka-tricycle yung groom. Totoo nga, Papa Dale, ang napakabait kong kaibigan, Papa Dale James Ferrer. Sabi, ano po naman, I was so uncomfortable na hindi ko man lang siya sinabay sa kotse ko. Iniwan ko din siya. Tapos yun, buong event ng kasal niya, yung kotse niya andun naka-start lang nasa loob yung susi. Ay nako. Uy, sabi niya, speaking of kasal, kakakasal lang namin, no, Daddy Diva. Uy, magkaaway kami ngayon. Walang yan kayo kung basahin, no? Puro kalaswaan ka. Si SG De La Cruz nakantay pabati naman. Kami dito sa Escolta, Santa Cruz, Manila. SG, Banaglorioso, Royet, Francisco Perry Abela, Joselito Forteo. Yan, from SG De La Cruz, maligayang bati po. Si Miss Jackie Fariñas is nakaantabay ngayon. Mabati po ang Neo Spectrum especially. Sir Nicky, Team Boulevard, Team Hermas, Ma'am Car, Team Beam Christian, si Sir Jonathan Santos, Sir Joel Hanoras. Thank you. From Bang J. Chea and Roxanne. Maligayang bati po. Mabati naman, Morris Tarka and family. Maligayang pakikinig po, Morris Tarka and family. Magbati mula kay Mark Junimar Tarka, Bochoy Romero. Buong buo.
Pabati kay Mark Odi Rivadelo, advance happy 4th anniversary. Thank you. From Roxanne. Uy, naabot nila, oh. Naniniwala ba kayo sa forever? Okay, magandang kanta ngayon. Ay, gusto ko na natin sila tapas na sa mga nag-anniversary. Tapos Beautiful in My Eyes. Tapos The Search is Over. Tapos Through the Fire. Pack Through the Fire. If you know the song, don't sing along. To the limit, to the wall. Kaya ko to. For a chance to be with you. I'd rather risk it all. Right down to the wire. Meow. To the fire. Yun lang yan. Nothing's gonna... Onyot ka dano. Maligayang pakikinsipang. Thank you very much. Binabado nga pala ng China ni Charlene Bercasio na pinapagod niya lagi. Dito. Kaya siya ka na, tita mo, galing ang Bulacan, hindi ka na nahiya sa kanya. Hello mga kaibigan, sa lahat ng mga yung mga single and never willing to mingle. Yan. Maraming ganyan no? Yung mga naniniwalang hindi requirement sa buhay na magjowa. Diba? Yung jowa nga, saktan ka lang din naman. Diba? Maligayang pakikiniwang kaibigan sa mga nilalang na naglalakad sa mula pagkamalang artista tapos feel na nyo. Daming ganyan. Maligayang bati po. Sa mga nag-drive ngayon, mga kaibigan, Christian, magpunta ka ng Shell Fuel Save. Shell pala, ano ba? Shell. At parga ka ng Shell Fuel Save. Ginawa ito ng mga Shell scientists na mayroong active efficiency ingredients para mas magtagal kumpara sa regular priced fuel. Walang halong birong tipid yan. Totoo ito, nakuha ko ito last week, mga kaibigan. I drove from Manila to Legazpi, balikan. Mag-isa ko. Nung nawala ako, 3 weeks ago, nawala ako ng 2 days. Balikan ako sa Mount Mayon. Kasi hindi ko pa nakita yung Mount Mayon. I was alone, mga kaibigan. I do that every time. I call it sabbatical. Self-exile on your own para makapag-isip-isip sa buhay. I do that, mga kaibigan. Siyempre, di ba, pag basketball player ka, kailangan mo ng rest sa tuhod mo, di ba? Ako, ang gamit ko sa pagkatrabaho, utak. Kailangan ko pahinga. Nag-drive ako hanggang Mount Mayon balikan. Hindi ko nakita yung Mount Mayon. Lagi, pangatlo ko nang punta sa kanya, never ko siya nakita. Lagi siyang covered ng clouds. Hindi ko na ba naman ito si Mount Mayon? Lagi nga ako, sabi, swerte yan daw talaga yan. You have to invest time to visit the mountain over and over again bago mo siya makita. Swerte ka daw pag nakita mo siya na one time. Wala, hindi ko talaga makita. Nakita ko lang yung parang ilang punong kahoy sa paanan ng bundok. Covered siya ng cloud. Yung ulan, wala. Speaking of that, ang nagastos ko lang na gasolina, balik ka na, 1,400. Legazpi yan, ha? Mga 1,700 pero meron pa 1/4 tanke. Sa mga ganun. Legazpi, mga kaibig. That's 10 hours back and forth. Actually, mga 12. Kasi dumaan ako ng Yellow Cabe. Bahin ako ng alyo oli. Pumunta ka na ako sa Nagay. Makakain ka ng alyo oli. Di ba ang tipid? 200 lang balik. Di ko na magaling. Sige. Ang ganda na ng dialogue ko. Tinaob mo pa ako. Ay nako. Wala na. Mamaya na yung babati ko, mga kaibigan. Uy, in fairness malapit na mag 30,000 yung followers ko sa Instagram ko. Sana maging 10 million nga yan. Phenomenal, no? Galing. Di ba si Taylor Swift yung pinakamaraming Twitter followers? Siya ba? Justin Bieber. Bieber yun, hindi Bieber yan. Bilang naman basa. Justin Bieber. Kasi yung Bieber yan, wala nang E doon. Diba? Miss Jackie Fariñas na kantabay. Si Ma'am Angie, sabi niya, batiin ko naman daw yung patiin mo naman, lesser ko yan. Ito, babati naman Miss Faith Espiritu Advance. Happy birthday on March 25.
From Joey Ariza. Maligayang, tapos request daw ng kantang Somewhere Down the Road. Ay, pinagdadaanan. Kawawa. Miss Jackie Fariñas, maligayang pakikinig po sa iyo. Huwag ka nang alam dyan. Migil ka dyan. Kami na mabati ka mga kaibigan na nga. Tsaka pagtsagaan nyo na kung majibulol ako ngayon, meron pa akong singaw sa dulo ng dila ko, sa tip ng dila ko, may singaw ako. Kahit pakisip-sip nga. Sakit eh. Diba? Kasi di ba yung tip ng dila natin, laging kasama sa pagkasalita yan eh. Pangkanto yan, ano bang mga letrang E. Pag nagsalita ng E, kasama, try nyo, no? Yung tip ng dila mo, nakakalang sa ilalim yan ng lower jaw mo, tama? E. Diba? Pag O, nakalabas, O. Hindi pala. Hello? Hello. Hi! Hi po. Sino to? Papadyak na muna akong ice. Ano daw? Order ng ice tea, ano yun? No. Sino po sila? The Icebox. Icebox. Ate, pwede bang mag-invento ka? Wag pangalan, wag po yung pang-clan. Kahit na hindi na yung pangalan mo, alam ko yung pangalan mo. Yung hindi na pangalan mo, pero pangalan, hindi yung Icebox, ha? Mag-invento ka. Charlene. Ha? Charlene. Charlene. Yes po. Yan. Wag na, Icebox na lang pala. Charlene! Yes po. Ilan taong ka na? 32. 32. 32. Yes. Tignan mo, mali na naman si Richard. Sabi ni Richard, 22 ka lang daw. 32 po. O at least binabata ka ni Richard 10 years. Anong ginagawa sa buhay ni Charlene? Ngayon po sa call center nagtatrabaho. Nakaano ka ba? Wireless landline? Cellphone landline? Ano ba? Wireless landline. Yung may patungan sa bahay o yung SIM card? SIM card. Try to find me a good reception ha para malinaw kita maririnig ha. Okay po. Okay, sige. Call center agent ka ngayon. Yes. Ano yan? Inbound, northbound, southbound, outbound? Inbound. Inbound. Kayo yung customer service Yes po. nasisigawan-sigawan din kayo. Lagi. Kasi ako mahilig kang mag-complain. Pag order ka ng pagkain, tagal dumating. Pero lagi ko sinasabi, hindi ako galit sa'yo ate ha, galit ako dun sa service ninyo. Local o ano ka? Banking po. Banking. Sa mga fraud investigation, ganon. Credit card. Di ba merong fraud department? Yes po. Mga tipong JP Morgan, ganon. Hindi naman. Pero malapit. Kilala niyo ba si JP Morgan? Kumpanya yan, pero tao talaga yan, down the history mga kaibigan. Si JP Morgan mga kaibigan ay isa pong tycoon sa US dati. Kalaban niya si Rockefeller, diba? Tapos under sa kanya si Thomas Alva Edison. Noong time na na-invento ni Thomas Alva Edison yung light bulb through electricity. Hindi na ka nag-review talaga. Ano ba yan, oh? Tapos binay-out niya si Thomas Alva Edison dun sa patent ng direct current. Ganon. Kaya nawalan ng kasaysayan si Thomas Alva Edison. Ganon. Siya nagmayari ng buong ng bigger share ng kumpanya. Okay na, salamat sa pagtawag. Ay, ganon. Yun lang talaga yung lesson dito. Anyway, Charlene. Yes po. What can I do for you? Actually, dapat consult ko lang yung experience ko ngayon. Sige, mahiga ka, mahiga. Ang daming question. Hinga ng malalim. Hindi naman ganon. Ay, sorry. Ano yun? Ikaw consult mo experience mo. Opo, kasi dun sa naging friend ko na yung pagtagal-tagal, parang napafall na rin ako sa kanya. Yun po. Napafall ka na? Hindi naman. Ikaw nagsabi na fall kay bungol. Basta ganon yung... Eh di ang team song mo ate ay yung kanta ni Terry Desario, alam mo yan? Ano yun?
Sweet lang kantang yan, no? Oo nga. I'm afraid to fly because I'm not a bird. Sorry. Ang corny ba? Hindi naman. We are gonna talk about a friend na special sa'yo and you think you're falling for the person, right? Yes. Okay. Saan mo na-meet to? Friend siya ng office mate ko. Okay. So nagkakilala ka sa party, inuman yan, I'm sure. Yes. Sabi ko na eh. Lasing na naman tayo. Ay, hindi. Kasi pareho kami hindi umiinom. Yun o! Kumbaga parang... Eh, yung outcast, kumbaga. Eh, yung nasa gilid. Hindi ka rin umiinom. Ako rin eh. Baka talagang tayo yung magkapalad pa. Ay, hindi nga po ganun eh. Paano? Out of the blue, parang sinamahan ko lang yung office mate ko. Pwede lakas naman ng konti. Kasi sinamahan ko lang yung office mate ko. Kasi that time, night shift yung duty namin. Okay. So parang yung mid-shift, nagkayayaan ng inuman. So gusto sumama ng office mate ko. Ang problema, hindi siya pwede mag-absent. After noon, para lang maka-join siya, nagpasama siya sa akin ng break time. Samahan mo ko, 1 hour lang tayo mag-stay doon para makabalik ako ng office. So, pinagbigyan ko naman, sinamahan ko siya. So, nandun na kami, na-meet ko yung friend niya, na which is may transaction pala sila regarding sa auto. Nandun yung guy. So, siguro, agaw attention ako sa kanya kasi maingay ako. Parang nagagalit na ako sa office nito dahil tagal-tagal na matatapos na yung 1 hour. Okay. After nun, tumalis na siya. Hindi ko naman siya masyado napansin. Okay. Hiningi niya pala yung number ko din sa office mate ko. Mga gaano katagal na minuto yan? Na Natitigan ka niya? may isang oras din. Hindi mo napansin nakatingin siya sa'yo? Hindi, kasi madami kami dun eh. So parang hindi ko siya napansin. So nung naghiwa-hiwalay na, nagkanya-kanyang landas na, hiningi niya sa office mate mo yung number mo? Ganda mo ni! Hindi na. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Training time. Wala. Ayun, so after 2 days, nabanggit sa akin ng office mate ko na ay hiningi pala ng friend ko yung number mo. Sabi ko, binigay mo? Oo. Bakit masama ba? Sabi ng gano'n. Sabi ko, Raul ka talaga. So, parang tukso-tuksohan lang. Pakilakas Siguro, after a week, dun na yung naka-receive ng text, ng hi, hello, parang nakatatlong message na siya. Saka lang ako nagtanong kung sino siya. Hey, there's a look in your eyes. Muta ba yan? Grabe, muta talaga. Uy, na-meet ko si Sir Gino Padilla nung nakaraang Tama ba, Chard? Oo, mga kaibigan, nagpa-picture ako, hindi ko pinost yung picture ko. Pinost ko ba? Hindi ko pinost, no? Kasi sobra ako na-mesmerize sa kanya. Ang pangit sa picture. Oo, hindi ko alam pakita. Hindi na-meet ko si Sir Gino Padilla. Icon yan eh. Oo nga. Oo, na-meet ko siya doon. Hindi ko na nga i-kiss. Pinalakhan kong kanba. Anyways, going back to your story. Tapos yun, nung nakadali-message na siya sa akin, doon ako nag-reply ng sino siya. That time na nag-text-textan na kami na yun, nagpakilala siya, na siya yung friend ng office mate ko, yun, ganyan. Tapos kinarkal mo sa Facebook agad. Ay, hindi. Hindi naman. Ano ka na? Uninterested ka nun? Ha? Hindi ka interesado yung Tagalog mo? Yung una, hindi. Ano lang, parang wala lang. Okay, sige, ikaw yan. Parang ganun lang yung dating sa akin. Pero pag ganun ba, para malaman-laman din ng mga nakikinig sa atin. Pag ganun ba, at nag-PM sa'yo ang lalaki na hindi mo kilala out of the blue, ano ang impression ninyo? Nagmamaang-maangan ba kayo na wala lang o alam niyo may gusto yung lalaki sa inyo? Kung sa akin, parang... Hindi ate, wag na tayo kung sa iyo, yung totoo kasi.
Yung iba siguro, oo. Yung iba Oo, hindi. alam mo, ayoko maniwala na hindi nyo alam na didiskarte yung lalaki. Huwag kayong plastic, ha? Hindi. Ay, nako. Let's set the record straight. Hindi mo kilalang lalaki. Random person, di ba, will text you saying hi. Made an effort to get your number from someone na kilala mo, na kilala niya. Huwag niyong isipin na wala lang yan. Meron yan. Di ba? Para, di ba? Iba kasi nagmamanga-manga pa. Ay, talaga? No! He's just so friendly. Like a big brother to me. Mukha niyo, tigilan niyo nga kami. Di ba? Alam niyo naman yung niligawan kayo na lalaki kung didiskarte, di ba? Nagmamaang-maangan pa kayong mutulong lang. At tapos? So yun, so parang friendly text lang. Parang, lagi pa rin ba kayo lumalabas ngayon? Office mate ko nga. So sabi ko, hindi naman ako lagi sumasama sa kanila. Kasi hindi naman ako umiingay. Sabi kong ganun. Tapos, yun na, parang personal na minsan yung mga tanong na kung single, married, or what. So, sinabi ko naman yung totoo. Na separated ako. May anak na rin ako. So ano ka, kumbaga, you were married before? Yes. Okay. How long did it last? 13 years din. 13 years. Baho. Hindi ka pala yun. 13 years din. Okay. So, parang yun, nagpalitan na kami ng kwento na siya din pala separated. Yeah. Pero bago lang, wala pang 3 months. That time, nung nagkakilala kami. Tapos after mga 1 month, doon na siya nagyaya ng meet-up. So, parang, lunch lang. Kasi nga, saan kumain? center ako. Sa Isbaro, sa may Gamoy. Sosyal, marunong umili, ah. Kasi di ba yun yung unang shop sa kaliwa pagpasok mo ng A, building A? Tama ba? Yes. Yung kaliwa, yung Isbaro, di mo na, yung sa babayan, di ba? Sa may tayo ng taxi. Tapos yung pizza, sandangkal, no? Naman, hindi naman ako nagturo din. Sobrang kapal ng pizza dyan, di ba? Yung tipong pag hindi mo kinain at niya mo tumigas, pwede maging armas. Kapal niya din. Sorry, hindi ko na-feel yung food doon. Ay, masarap doon, ha? Kanya-kanyang gusto yan, pero gusto ko yung food, ha? Tapos? Tapos yun, so parang kwentuhan lang, at yung chika-chika lang. So after mag-lunch, natidarawin na nga ako sa bahay. Doon na yung nag-start na lagi na kami nag-uusap. Tapos, minsan pag may mga problema din siya, na-open sa akin. Nakikinig lang ako sa kanya, pero ako never ako nag-open sa kanya una kasi nahihiya ako. Kumbaga parang, baka nga ito, gusto lang ng kausap. Kasi nga, kakahiwalay lang niya. Malungkot pa, ganun. Oo. Kailan ba nangyari, Ate? When was the first meeting? Actually, na-meet ko siya, May. Last year pa? May. Okay. Yung unang lunch out niyo sa Sbarro, sa makapal na pizza, kailan yun? June. Sosyal? Buwan-buwan, parang regla lang. Ay, sorry. Diba? Once a month. sorry. Tapos yun, nung pumapasyal-pasyal na rin siya dito sa bahay. Okay. So, may instances na nung nagpunta siya dito sa bahay. Ate, nakasyan mo, ate. Nakahiga ka ba? Hindi. Kala ko phone pala natin. Tapos nung, na pupunta na siya dito sa bahay. Siyempre, pinakilala ko siya talaga. Friend ko lang. Siyempre, yung mga relative ko, intrigera. Akala nila, jowa agad. Sabi ko, hindi na ba ako pwede magkaroon ng kaibigan? So, una kasi talaga. Pero alam mo naman siguro na dumidiskarte siya, di ba? Magpakatotoo tayo, real talk tayo dito. Alam mo na hindi lang niya gusto ng kausap. Huwag kang plastic. 32 ka na. Hindi nga maganda. Naku, tigilan niyo nga Baka ako. pag nalaman mo yung kwento ko, magugulat ka na. Ha? Nagulat na ako. Hindi gano'n. Tapos, okay, tuloy. So, napupunta-punta na siya dito sa bahay. So, parang
tingin ko naman sa kanya, kung hindi ko bibigyan ng kahulugan yung kinikilos niya, wala lang, parang friends man talaga kami. Pero nung tumatagal na, parang ako yung nabibigyan ng kahulugan na, ay, bakit siya nag-e-effort ng ganito, ganyan. So, hindi kaya may gusto siya sa akin. Ako na yung nag-a-assume. Tapos nung, parang tinanong ko siya na kung halimbawa bumalik yung asawa niya, babalikan niya ba, ganyan. Kala ko ba kaibigan lang, bakit mo tinatanong yan? Ako yung nagtatanong, Kaya kung nga. ako na ngayon nag-assume. Okay, sorry. Mali kami, lahat kami dito. Tapos yun, nung tinanong ko siya ng sagot niya sa akin nung una, di pag bumalik. Ganun. So parang naisip ko, ay, hindi, friend lang kami. Friend lang ako sa kanya, at friend ko lang. Ay, may Android. Tapos? Tapos yun, hindi, tinanong ko na lang na, dumistansya na ako sa kanya. Okay. Parang isip ko, ay, ayoko ma-fall sa kanya. Kasi sobrang bait. Sobrang mapagmahal sana. Tama nga yung kanta, I'm afraid to fly. Di ba yung kadugtong sa inyo? Because I'm not a bird. Okay, tapos? Tapos yun, isang beses parang mayroon kaming get together dito sa bahay. Okay. Yung pinsan ko, parang may gusto sa kanya. Ano po? Yung pinsan ko, Ma'am, parang may sorry. gusto sa kanya. Wag kang pahina ng pahina. Bakit pagdasal kita bigla? Ano? Oo. Pahina ka po ng Sabi pahina. ko, yung pinsan ko, Oo. parang may gusto sa kanya. Parang lang o meron talaga o hinala mo lang to? Alin sa tatlo? Feeling ko meron. Hindi hinala mo lang. Oo. Okay. Mhm. Kasi, parang pag naririnig niyang kausap ko siya, lagi siya lumalapit sa akin. Baka naman yung pinsan mo kinikinig lang for you. May ganang pinsan, di ba? Hindi. Iba talaga yung feeling ko. Ate, wag natin pag-usapan yan na feeling mo lang kasi ano yan, unfair yan sa pinsan mo. Kasi papalapit ito yung istorya. Ay, may istorya pala. Oh. Sige. Lumalapit, kumbaga parang pagkausap ko yung guy, lagi siya lumalapit. Tapos, mag-joke siya na, pag lumabas naman kayo, sama niya naman ako, ganyan. Well, Parang nagpaparinig siya. ano nga yun? Baka gusto lang kumain sa baro niya. So, ito na, syempre, hindi naman, nung una, wala lang naman sa akin. Kumbaga, hindi ako nag-iisip ng kahit ano. Ang parang inano ko lang, okay, sige, pag lumabas kami, sasama kita. Hindi, parang, naikwento ko ngayon doon sa guy. Sabi niya, sige, once na lumabas tayo ulit, sama mo na lang. Ayoko naman magmukhang driver namin yung guy kasi parang naging setup namin pag-out namin sa office kasi call center din yung pinsan ko. Hindi na kita marinig. Ngayon, ginawa ko, pinauna ko siyang sunduin. Sabi ko, unahin mo muna sunduin yung pinsan ko bago ako kasi kakaya naman sa'yo kung babalik ka pa dun, mauuna mong daanan yung office na. Okay. So, okay naman sa kanya. So, doon nagkaroon ng point na maibigay ko yung cellphone number nung guy. Okay, and did you regret that? Noon, wala namang issue. Pero, nung pagtalaga, siguro mga after 2 weeks, nagkwento na tong guy na minsan tinetext daw siya ng pinsan. Na, hi, ganyan. So, pag di-off niya, sinasabi niya pa. Minsan ini-invite niya dito sa bahay kaso hindi na siya pumupunta. Kasi parang pumupunta lang siya pagka yung Sino mas maganda? Ikaw yung pinsan mo, yung totoo. sexy lang siya. Hindi mo sinagot yung tanong ko. Ang hirap sagutin. Malamang siya. Hindi ako. Bakit di mo sagot agad? Kaya nga sagot ko na nga lang kung sa itsura lang, mas may itsura ako sa kanya. Sa bagay, tabo nga, may tsura eh. Diba? Yung pinsan ko na may tsura eh. Yung lang, masama. Sorry. Tapos?
Dahil siya, parang sa akin lang, bakit niya kailangan i-text yung guy? Although alam naman niyang lumalabas kami. Okay. Ano ba ang tinetext sa guy? Parang nag-i-influence, nangangamusta. Tapos minsan sinasabi niya, day off ko ngayon, hindi ka pa papasyal dito. Which is, sino siya para pasyalan, di ba? Siya yung pinsan mo, ano ka ba? Ina ka. Hello. Kaya nga nakarating yung girl dito sa amin because of me. Tapos, ito ka, mangangamusta ka para pasyal. Well, so far, ate, I don't see anything wrong, ha? So far, sa kwento mo, there's nothing wrong that I see here. Tapos yun, parang doon kami nagkaroon ng argument nung guy. Mula nung nagkaroon ng ganung issue na parang sinabi ko sa kanya na huwag mong replyan yan, bakit nagte-text yan sa'yo? Sabi niya, nag-ask daw ng help yung cousin ko. Tapos ang sabi, huwag na daw sabihin sa akin. It's a financial problem, sabi niya gano'n. Tapos sabi ko, what's the issue kung hindi, bakit ayaw ipasabi sa akin? Sabi ko, ano ba yung pride ba yan? Or hindi ko alam kung gusto niya lang bang may pag-usapan tayo, may pagtalunan tayo, na kung may siya, yung gano'n. Tapos sabi ng guy, hindi na lang pansin yung kanang mag-aalis, ganyan. Eh, siyempre, diba, parang akin, inisip ko parang, teka muna, pinsan kita, kilala mo ko, at alam mo lumalabas kami. Minsan nga, pag kinikilig ako sa sabay, sa kanya ko pa kinutuloy. Tapos may ganitong sitwasyon. Thankful na lang din ako, honest yung guy. Nagkukwento siya sa akin kung ano yung nangyayari. Kasi until now, hindi yung sinasabi ng pinsan ko na nagte-text siya. Na minsan tinatawagan niya, hindi lang siya sinasabi. Yun na time na sinabi niya, tinanong ako nung guy na bakit ba galit na galit ka? Parang sa sobrang inis ko, nasabi ko sa kanya na may something hindi lang dahil sa lumalapit siya sa'yo or may kailangan siya sa'yo or what. Parang pag siya na yung umi-entra, pag nandito ka na sa bahay, kala mo siya yung pinibisita. Kasi matanda sa akin yung pinibisita. Ate, anong tanong mo? Ate ko siya. Sorry. Anong tanong mo? Yung question ko lang din kasi yung guy, parang nagsabi siya na na may tanong panahon daw para sa love, pero hindi daw ngayon. Parang inisip ko, hanggang friends lang talaga. Ano po ulit, ma'am? Parang iniisip ko, hanggang friends lang talaga. Pero parang gusto ko na siyang iwasan, pero hindi ko magawa. Bakit di mo iwasan? Kasi ganito, first of all, Charlene, mula umpisa ng kwentuhan natin, you have been claiming to us na walang mali siya. The guy just wanted to talk to you. Tama, mali? Tama. Okay, yan ang sinasabi mo. Ibig sabihin, if I am going to try to analyze how you looked at the guy, nung time na pinupurso ka niya, maliwanag na there's no attraction between the two of you. Tama, mali? Maybe he's got something for you, but you've got nothing to reciprocate the guy with. Tama, mali? Yes. Okay. Tapos, may issue ka dahil nagkagustuhan sila yata ng pinsan mo, parang gano'n. Hindi, yung girl lang. But there's texting, tama, mali? Tama. O, anong issue mo ngayon? Ang issue ko lang kasi, parang nung habang tumatagal, na nafu-fall ako sa kanya. Pero iniisip ko, the more na pag sumasama pa ako sa kanya or nakikipag-usap pa ako sa kanya, okay, mas lalo lang akong mahihirapang humiwalay. Kumbaga parang hindi ko siya matiis. In short, pagka siya yung tumatawag. Okay, ano ba talaga? What do you really have for the guy? Love. Ha? Love. Oh, why don't you go ahead tell the guy? Actually, nasabi ko na yun sa kanya. Ano sabi niya? Thank you. Ano sabi niya sa'yo? Yun nga, in-explain niya na
hindi daw muna sa ngayon. Baliktad, no? Nakakahiya, parang ako pa yung binastit. Ganun yun sa sabi niya. Sa ngayon, hindi. Hindi daw muna siya papasok sa relationship. But tinitreasure niya daw yung kung anong meron kami. Kumbaga kung anong friendship meron kami. Okay, so, ibig sabihin natin, ayaw ka niya. Ganun, tama ba? Hindi naman. Yun ang sabi niya. Ang exactly sinabi niya is, hindi muna ako ngayon papasok ng relationship. Ano? Hindi muna ako papasok muna ng relationship. Okay. So ngayon, Pero, nagsisisi ka ate kasi, you missed on the chance para maging kayo. Medyo. Okay. Eh, wala kang magagawa. That's beyond your control. Tama po bang iwasan ko na lang siya? Tama bang Yeah, tama. Yun ang pinakatamang gagawin mo. Iwasan siya. Diba? Kasi ate, torture na yan eh. I'm sure the guy wanted to get to know you. Ikaw nga yung una niya nilapitan eh. Pinorso ka niya. Pero ang totoo niyan, mula umpisa ng plastic ka sa akin. You are not gonna allow the guy to visit you sa bahay mo kung wala ang gusto sa kanya. 32 ka na, wag kang ano dyan. Diba? Kaya kanina ko sinasabi mga kaibigan, pag pinupurso kayo ng lalaki, alam nyo na may something, hindi po pwedeng wala. Pinadalaw mo sa bahay ninyo, alam mo may gusto sa'yo ate. Ano ba ang interpretation ng mga lalaki? Malamang gusto mo rin kami. Pinadalaw mo sa bahay mo eh. Diba? Hindi naman gusto juwain natin, pero at least kahit paano, you are giving me the chance. Kung baga sa mga high school, may pag-asa ba? Meron. Pinapunta mo ng bahay nyo eh. Kasi kung walang pag-asa at ayaw mo, ni-reply, hindi ka magre-reply. Kasi mapasya kang nangyayari. Kapag hindi na ako nagtitext sa kanya o hindi ako nagko-call, siya yung tatawag. Tapos pag hindi ko siya sinasagot, pupunta siya dito sa bahay. Tapos yun, sasabi niya, ano, usap tayo, tara kain lang tayo sa labas. Oh, Ganyan. kasi ate nagre-reciprocate ka. That's the thing. Nagre-reciprocate ka eh. You made the guy feel there's something in there. You made the guy feel, ate, na po pwedeng may asahan siya. Tapos nung time ate na alam mo, buti sana kung nagpaligaw ka, hindi ka nagpaligaw eh. You convince yourself, ate, na nag-uusap lang kayo. Tama ba? Pinaniwala mo sa sarili mo nag-uusap lang kayo, pero alam mo nililigawan ka niya. Ano yan? Uber driver yan? Para sunduin ka niya? Nang wala lang? Nakamasahe ba kayo sa kanya? Hindi. Eh, kayo na masasabi sa mga bahay nandito, pag binupurso kayo ng lalaki, dapat alam niya na meron. Huwag nagplastikan na wala lang. Diba? Hindi na pinsan niya, hindi ka na makamag-anak para puntahan. Ayan, papasya. So parang hindi ba sabihin niya. Ha? Ayaw lang niya ng commitment kaya sinasabi niya. Hindi ko alam kung ayaw lang niya na commitment ate, pero maliwanag na baka napagod siya kasi wala eh, parang nilalaro mo lang eh. Hindi naman actually. So, hindi ko siya mati. Basta't dumating na siya dito. Wala na. Talagang balik to normal. Back to normal. Oh, iwasan mo na lang. Yun na lang. Diba? Iwasan mo na lang. Kasi, love ko na. Parang ang hirap gawin. Parang, kapag ako nag-decide na ako na sige, kung na siya kausapin, iwasan ko na lang. Mag-focus na lang ako sa iba na pagkakaabalahan ko para hindi ko siya mag-isip. Lilitaw na lang siyang bigla dito. Tapos, may time na nagkaroon din kami ng issue na sinabi ko sa kanya, hindi siya pupunta dito. Kasi, Pakilakas mo, baka puntahan kita kaya abutan kita kandila. umamin na ako sa kanya na kung wala rin lang akong patutunguhan. So, ayokong pahirapan yung sarili ko na habang tumatagal, napapamahal ka sa akin. Iwasan mo na lang. Period. Iwasan mo na lang ate. So,
sorry ha, kasi di, imagine mo yung kwento mo, you jumped from just talking to the guy until you fell in love with the guy. And then here comes your cousin natin naging problema mo. Pero maliwanag nililigawan ka niya. Di ba? And you denied that to yourself. So pag nagkakwentuhan natin, pag dumating pa na pagkakataon, na nagkakwentuhan na hindi na siya o hindi na kayo nag-uusap, ang ending nito, siya ay lalaki ate na minahal mo lang. Pero hindi nanligaw. Tama? Pero alam mo, nanligaw yan. Tama mali. Oo, kasi nag-i-effort naman siya. Yun nga ang point eh. Di ba? Kasi naman natin ng plastic ka na ng plastic eh. Sabi nga, inamin ko nga sa kanya. Ay namin mo ate, huli ng lahat, nagkakaproblema na kayo. Nililigawan ka niyan, gusto ka niyan. Eh, kasi naman eh, nagpapakaano ka masyado eh. Gusto ka niyan. Eh, bakit sabi mo, iwasan ko. Iwasan mo kasi diba, ayaw na niya mag-commit eh. Ano ngayon yan? Eh di ang gagawin niya ngayon, i-take for granted ka na lang yan. Wala na. Diba? Eh, kasi ang nire-reason naman niya, kasi di ba kasal na siya. So, ayaw naman niya magkaroon ng problema. Hindi niya inisip yan. Hindi niya inisip yan. Una kanya diskartehan. Diba? Hindi niya inisip yan. Ngayon na lang, dahilan na lang niya natin. Wala na, naubos na yung part na gusto ka niya. So, tumigil ka na. Iwasan mo na yan. Lesson yan. Eh, paano yan kung lagi siya napupunta dito sa bahay? Ha? Lagi siya napupunta dito sa bahay. Sabihin mo sa kanya na huwag ka puntahan. That's completely your call. That's completely your call. Ate. Napakadaling ng solusyon sa problema mo, di ba? Ako na pumunta sa bahay niyo, ate. Kasi naman ang plastic mo eh. Bakit ako? Ako lang ay umawin ako sa plastic. Ate, inamin mo nung alam mo maaagaw na siya ng pinsan mo. Tama mali? Pero nag-stay naman siya sa akin eh. Ano no? Nag-stay naman siya sa akin. Ate, andun na tayo, di ba? You fell in love with the guy already, pero sabi niya, he's not willing to commit. Matanong ko nga sa iyo, ano na ba ang namamagitan sa inyo? Do you guys kiss? Pak! Yun eh. Sabi ko na eh. Di ba? Oh my God, you are very close friends with very close benefits. Chos. Ay, alam na. Yun pala ang dahilan. Yung pala ang dahilan. Actually, ang pinaka-reason, ang inano ko dito, kumbaga parang, ayaw niya nung hindi niya ako, ang sabi niya, ayaw niya muna ng relationship sa ngayon. Kasi gusto daw niya muna. Ate, ayaw na niya. Pero tumigil ka na, ayaw na niya. Diba? Pero, alam mo, ang problema sa'yo ate, ngayon na lang ganyan ka kasi naibigay mo na yung sarili mo sa kanya. Di ba? Mali. Correct. Kasi, kailan ba napunta sa mga panty nyo yung puso nyo? Diba? Imagine mo nagkakwentuhan tayo na Papa Jack, wala lang naman eh. We're just, we just want to talk to each other. Now, we talk really good. We have fun talking to each other. Hindi pala yun ang kaso ate. Nag-sex pala kayo. Mga makakati kayo. Natural, di ba? The only way to go, di ba? Through it is to tell the guy na, mahal na pala kita. May nangyari na eh. Yung lalaki, napaka-convenient sa kanya sabihin, I'm not ready to commit. Bakit? Nakuha na niya yung anis mo eh. Iwasan mo na yan. Tinitikbang ka lang niya. Tuwan-tuwa ka naman.
Ilang beses naman nangyari sa inyo? Isa. Pwede ba? Uy, totoo, promise. Ay, naku, hindi ko naniniwala siya. Eh, wala ka, yun ang totoo. No. Sorry ha. Oh. Sorry ha, hindi ko naniniwala. Gago na kung gago, palabintang na kung palabintang. Diba? Ha? Palabintang na kung palabintang, pero hindi ko naniniwala. Anyway, ate, yun ang payo ko sa'yo. Kailan yung una? Isa nga lang. Kailan nga? Yung July. Hindi na naulit? Hindi na. Promise. Cross my heart. Hindi ako nagsisinungaling. No comment. Mamatay man ako? Oo. Walang niya. Pati ako. Tama mo pa yung bumangin. Ano ba yan? Napasubo-subo ako. Ba't ako kilala, hindi ka napasubo kasi yun yung totoo. Iwasan mo na yan, ate, kung ganyan. Hindi ba? Ang plastic mo kasi. Mahirap nga eh. Ano mahirap doon? Love ko ni. Ha? Love ko na. Love mo na ang alin? Siya. Oh. Kumbaga parang, Ayaw na nga niya mag-commit na. It will be one-sided if you pursue the guy. Huwag na nga. Sabihan mo siya na huwag ka na puntahan. eh, kahit naman sabihin ko, lumilitaw yun. Di, problema mo yan, ate. Tapos minsan, ang ginagawa niya pang, yung parang hindi ako makaranggi. Yung ate niya, papatawagin sa akin. Talaga ha, ganyan kalalim ang relasyon, hindi ka magjowa ha. Hindi nga. Ano niyo mga kaibigan, yung ate niya, kinakausap ka na, yung pinsan mo, dinidate na niya, hindi mo alam kung date ang tawag dyan. May nangyari na sa inyo, nagkahubar na ng panty, one time lang, wey, echos, di ba? Tapos, sabihin mo, nai-inlove ka pa lang sa kanya. Sabihin mo sa akin dito, ate, di ba, naibigay mo yung sarili mo sa kanya. Ngayon, ang problema ka kasi, hindi mo sinagot, pero nakipag-sex ka. Paano mo sasagutin, hindi nga nanligaw? Eh, bakit ka nagpaubad ng panty? Gago ka pala eh. Naman? O, anong tawag sa'yo? Matino. Kasi kung matino ka, eh di para ko in-educate lahat naman nakikinig sa akin na pwedeng friends lang pala mag-sex. Di ba? And I will never do that. Like, never. Ay! Si Charlene, kawawa! Hashtag kawawa. Naman? Oh, Kawawa talaga. wala eh. Kung nakikinig yung gaya ng mensahe mo sa kanya. Ano? Actually, wala naman ako masasabi sa kanya kasi Sorry ate ha, I know I'm hurting your emotion tonight. I'm really sorry about that. But I don't want to educate, di ba? Lalo yung mga nakikinig sa atin. You know, the problem here ate is nag-umpisa sa'yo. Honestly, the guy ate started pursuing you ng maayos, in a gentleman way. Tama? Oo. Pinuntahan ka sa bahay ninyo. Di ba not every guy would do that? Ang lalaki ate, ayayin ka niya magkita sa kanto. Di ba? Para puntahan ka niya, makilala ng mga pinsan mo. Pinaasa mo kasi ate. Lalo pa, may nangyari sa inyo. July, may nangyari. Nagdaan ng December, pinupunta ka pa, walang nangyari. Diba? kasi may Magkakari ka ng religion kandila. yung guy. Ha? May religion yung guy. Ano po? So, Ano? may religion. Tigilan mo nga ako? Nung una kayo magtalik, may religion siya? Catholic Nagwag- pa siya noon that time. Stop it, ate. Ang alam ko lang dito, nilugi mo ang sarili mo. Alam ko naman. Kaya dumadami ang mga manyak, may mga malalandi, kaya dumadami ang manloloko, may mga tanga. Saan ka doon? Tanga. Alam niya. Ang tawag yun ay sense of belonging. Pero kasi nung actually last Tuesday, Ate, ganito, ano?
sa'yo na nanggaling, di ba? The guy told you, alright? Ayaw niyo ng commitment, alright? Not now. Yun naman yung sabi niya. It's a sugar-coated way of telling you, ayaw kanya, ano ka ba? Di ba? Girls, makinig kayo ha. Pag gusto kayo ng lalaki, atat na atat ang lalaki. Wala kaming not now later. Diba? Ang lalaki pag gusto ka right now. Okay? Para alam nyo, ang lalaking gusto kayo, babakuran kayo niyan. Para na idang lalaki, baka maagaw kayo na iba. Ilan taong ka na? 32. 32 ka na, tanga ka pa din? Ha? Ewan ko ba kung kailang tumanda na ako, doon pa ka natanga. Nung dalaga, hindi naman ako ganyan. Sobrang na-inlove lang ako dito kasi sobrang bait. Ano na, buti lang na in love ka, no? Kasi nakipagtalik ka eh. Concern ko talaga yan, mga kaibigan, no? Kasi ang dami ko nakakausap, mga kaibigan, na ganyan na, buntis mo ako. Sinaka mo ni sa'yo, manliligaw ka po. Eh, gago pala to. Manliligaw na buntis ka. Sarap pala manligaw. Hindi, ito na yung sa akin. Yung concern ko naman kasi. Ang concern mo ate, binigay mo yung sarili mo sa lalaki na pinaasa mo, na kunyari kang hindi ka nililigawan, friendly lang, di ba, yung samahan ninyo, ngayon, in love ka na. At ayaw na sa'yo. Yan ang concern mo. No. Ah, ibig sabihin natin, Hindi kasi mo masabing ayaw na sa akin. Kasi ate, di ba sabi ko nga. ayaw niya sa'yo. Huwag kang parang bulag ka dyan. Ang team sa mo ay pusong bato. Ika'y ibigin ko ang pusong bato. Shortcut. Tatamad ako eh. Tatamad ako. Kawawa. Oo. Ngayong gabi ate, I want you to stop, cut all the ties that you guys have. Tama na yan. Ikaw matatorture dito. I want you to say sorry, thank you, and goodbye tonight. What is the guy's first name? Jack. Ha? Jack. Oh, hindi ako yan, ha? Hindi. Ayoko na i-issue ako. Hindi nga ikaw. Hindi ako yan. Hindi nga ikaw. Ang totoong pangalan ko sa tomboy ay Talala. Kaya kanta ko yung, ooh, you touch my Talala. Sige na, ano mensahe mo sa kanya? Say sorry, thank you, and goodbye. Ibang sadyang parang hirap sabihin. Ate, gagawin natin to kasi itong tinawag mo sa akin. You called my program, di ba? And you trusted I can tell you something na magagamit mo at mapapakinabangan mo. Tama, mali? Tama. If you will not do it, ate, yung pinapagawa ko sa iyo, let's drop the call at ayaw ko na kitang kausap. Bye. Sige, dali. Sasabihin ko lang sa kanya. Sorry, thank you, and goodbye. Dali. Sorry. Kasi nag-assume ako
nga lang, walang pinantunguhan kung ano yung napagsamahan natin na ng ilang buwan. Sorry, kailangan ko lang itong gawin para rin sa sarili ko. Para sa'yo na rin. Na mahanap mo rin yung sarili mo para hindi na rin maulit sa ibang girl na lalapitan mo. Tapos wala lang. Ang sakit. Lesson number 1, bilang babae, di ba kung ayaw mo, huwag kang paligaw. At kung nagpapaligaw ka, huwag kang magpanggap na wala lang kasi meron. Pangalawa, huwag mo pag-sex, di mo jowa, bungol. Diba? Tapos asa-asa ka, mahal ko na po siya. Malamang! Sana! Kasi nagbubad ka ng pondo. Mas hindi. Diba? Take it for granted. Sorry, I don't believe that na once lang, but take it for granted, once lang talaga. Actually, nice pa kayong guy para puntahan ka pa sa bahay ninyo kahit ng July pa huli may nangyari sa inyo. Di ba? Ibig sabihin na kahit na paano, hindi lang yung nagnihabol niya. Tama mali? Kaya hanggang umaasa ako. Eh! Sinayang yung pagkakataon mo! Hashtag gawawa! Diba? Malay mo nga, totoo yung sinasabi niya na not now, kasi inaayos lang yung problema Ay, niya. naku ate, nung time na umpisang yung diskarte ha, maniwala ka, hindi niya inaayos siya ngayon na lang, dahilan na lang kasi ayaw niya mag-commit sa'yo. Girls, huwag kayo pabola sa Actually, alam mo, Papa amin. Jack, kaya medyo ako naniniwala sa Huwag kayo pabola sa amin, ate. Habang inaayos niya, kaya niya i-commit sarili niya sa'yo kung gusto niya. Diba? Walang pagkakaiba yun, nagtalik na kayo, tanga. Hindi nga, Papa Jack, ganito nga yun. Kumbaga parang kaya ako umaasa na naniniwala ako sa sinabi niya na hindi lang ngayon kasi may problema nga siya. Kung gusto niya, maayos yun, huwag akong madamay. Sorry I don't wanna dignify your stupidity, ha? If I say yes to you, I will dignify your stupidity. No! Diba? Kaya niya mag-commit sa'yo kung gusto niya kahit inaayos niya. If you are an important person in his life, ate, dapat kasangkot ka sa ginagawa niya. Why wait if it can happen now? Diba? Huwag kang magtanga-tangahan, baka bukas, ate. Magkaroon ng parado yung mga nagtatanga-tangahan, isali kita! Kasi naman, Papa Jack, Gusto mo ba hinihatalan isali niya yung sarili niya doon sa anak niya. Ay, nako. Oh my God. Bukas, yali ang mga tanga sa plaza. Igabot. Itaas ang sedula punitin, isubo sa tanga. Kainis. Pinapakatawanan talaga ni tanga. Ay, mga kibig, sorry ha. Ayokong tumigil sa kakasabi sa inyo. Alam mo kung bakit? Ikaw yung kawawa, babae ka eh.
Bakit ba? Why does it seem like I care for you more than you care for you? Answer me in pure English. I'm paluting and I want jargon words. Talunuhan na naman ako. Okay? Please, this is for you. This is not even for someone else. This is for you. Okay? Okay. Alagaan mo sarili mo, ate. You cannot ask from somebody else what you cannot give yourself. Respect. Alright? Alright. Thank you for calling the show. Exactly how, diba, what I told you, okay? Yes. Bye-bye. Thank you. You are most welcome. Go to your room and clean your room. Malinis ko na nga, mabalak eh. So, sobrang... If you clean your room already, go to your room and dirty your room and then clean your room. Again? At least ganun. Sige, salamat sa pagtawag. Okay, thank you din po. Bye-bye. Bye-bye. Ay. Live without you. Ito ng background. So a big mistake. Alam niyo ba, mga kaibigan, may nag-comment sa aking Instagram. Ha? Nainis lang ako. Because I've been using the word sabbatical for many days now. You know, in short, it's self-exile, mga kaibigan. May nag-comment sa akin, no? Pinagmumukha kong ano. School. Sabi niya, teka lang ha. Nainis ako. Meron pa siyang hashtag na look it up before using big words. Ayan. Hashtag I can't stand it anymore. Sabi niya sa akin, psst, John Jemperle, you are using the sabbatical incorrectly. Oh, di ba? Incorrect ba? Here's the definition of the word. A period of paid leave granted to a college teacher for study or travel. Traditionally, every 7th year, your trip to Albay is a road trip, a mini vacation, or an escape but not a sabbatical. Okay, hashtag papadyak, hashtag PSA, hashtag cringe, hashtag I can't stand it anymore, hashtag look it up before using big words. So, di ba? Ang talino niya. Sinagot ko! Sinagot ko! Hindi ako pumayag. Sinagot ko. Sinagot ko! The term sabbatical actually is derived from biblical Sabbath, which serves an ancient human need to build periods of rest and rejuvenation into a lifetime. Traditionally, you'll find sabbaticals in academic careers, but they are not just for teachers anymore. Huh? Anyone can take sabbatical and travel. A sabbatical is simply getting extended leave from work to pursue a break, etc. Reply pa siya. I am talking academically, but then again, like anything else, the word has evolved and is being used loosely. Tigilan mo nga akong napaya siguro. Buisit. Meron pa siyang pagsasabi ng I can't stand it anymore. Anymore ka din. Sorry, mga kaibigan. Gusto ko. Alam ko ng bobo ko sa English, pag ganyan mo pa ako. Eh, tama ako, sorry. Pag-effort ka pa talagang kung magpunta ng nag-ano ka pa, nag-define ka pa sa akin, eh sa internet mo din kinuha, bungol. Alam mo, hindi ko na kita nagkuha naman, kinabi-paste mo lang. Diba? Kung sino ka mang know it all ka. Buisit ako. Kinabi, ano ba yung sa internet? Kala mo kung sino mag... Kinuha niya sa ano? Sa... Ano to? Basta sa Google. Google. Sa Google. Ito makapost. Kala mo sino... Wala lang. Pag-comment yan kami. Sorry nga, sige na. Mali ang expectations mo sa akin.
Pasensya ka na. I failed your expectations. I'm so sorry. Oh my God. Makabati nga muna. Ang dami. Pwede mamaya next break. Napapagod na ako eh. Okay lang. Next break ha, mga 5 a.m. Sige na, huwag na kayong magalit sa akin. Mamaya ng konti. Ano lang wag. Mag-play lang ako ng kanta. I'm going to play, pwede mo ko to. I'm only one. Call away. Maganda yan. Tapos mag-play tayo ng Love Your Anes. Justin, ulitin ko, hindi siya Justin Bieber. Siya Justin Bieber. Justin Bieber. Mag-play tayo ng magkakasound lagi pag binipili ko yun. Locked Away. Walang pa isa. Dapat yung ka-genre. Through the Years, Diyos. Layo. Maiba-iba lang. Ay, alam ko na! Mag-play tayo ng ano. Ay, alam ko na yung dulong-dulo. Yung paborito kong kanta lately. Ikaw na ba si Mr. Right? Ikaw na ba love of my life? Ikaw na ba ang icing sa ibabaw ng pempem ko? Bakit ba? Kim Chu.